Pero si VP Sara, tahimik lamang po itong si VP Sara. Pero sa tingin ko ha, parang sinabi ni VP Sara, wait ka lang Hontiveros, I will answer that one sa tamang araw, sa tamang lugar. O ayan, sinagot siya. Lahat ng mga batikos niya sa social media, ha? Doon inilabas ni VP Sara. At meron pang linabas si VP Sara na revelasyon. Ang kakapal pala ng mukha nitong Hontiveros na ito. Ha? Humingi ng tulong, ha? Sa kanya. Ha? Namumulitika eh. Ha? Kasi yung una nating pag-uusapan ha, itong si VP Sara kay Hontiveros sa Senate hearing. This is an example of politicizing the budget hearing. Mamaya ha, matindi yan, ipapakita ko yan at magre-react tayo dyan. Pangalawa nating pag-usapan, itong ang patungkol sa security ni VP Sara, ha, sa Office of the Vice President, napupolitika rin. At nabanggit yan doon, nakapag-express si VP Sara talaga sa kanyang mga hinanaing patungkol dyan sa kanyang security issue at nung nandun siya sa airport. Okay? Lahat doon, namangha yung mga senador. Talaga, the way I feel ha, kinampihan siya ng mga senador. No? Napahiya nga si Hontiveros doon eh. Di ba? So yun ang mga pag-usapan natin, yun ang ipapakita ko mamaya, yung umiinit na hearing kanina. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Importanteng mag-like and share. Ready? Sabay-sabay tayong mag-like and share Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, sa mga hindi pa naka-follow at subscribe, paki-subscribe, follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news nakagaya nito. Okay? So sabay-sabay muna tayong mag-follow at saka subscribe Facebook at YouTube. Sa mga hindi pa naka-subscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So okay, so simulan na natin kaagad, okay? Ipakita natin ng buo. Ayoko kasing kumuha ng balita ngayon sa News 5 o sa UNTV kasi alam ko puputulin na naman nila yung hearing na yon. Okay? At magagawa ng kanilang style of narration. Okay? So dito yung buo, okay? Para lahat maunawaan ninyo kung paano sinunog ni VP Sara sa kanyang mga statements itong si Hontiveros. Okay? So ito, pakinggan natin. VP Sara, Hontiveros, pasok. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ito yung isa sa mga highlights ha. Ang problema niya kasi nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. James Brablit, hello po. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Hala! Yun ang mga highlights ha. Mamaya i-explain ko yun. Simula tayo sa umpisa. Okay, play. Dalawang tanong lang po, Chair, para ngayong araw. Good luck sa dalawang tanong mo. Una po ay Magigisa ka ngayon. note that a huge chunk of the OVP's 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, will be used for the delivery of socio-economic programs such as one medical and burial assistance program. This supplements other healthcare programs of the government to assist indigent individuals and family. Ito, budget deliberation ito. Pinag-usapan po ang budget ng Office of the Vice President. Ito, mahalaga ito ha, importante ito. Ang budget ng Office of the Vice President. Kasi dapat magpapaliwanag ang ating Vice Presidente o mag-report kung ano yung mga previous na mga ni-request na budget and at the same time, ano yung pwedeng gawin ng mga Senado at Kongreso para naman matulungan ang Office of the Vice President. Alam naman natin, ang ating Vice Presidente, marami rin itong mga gustong gawin. So, kailangan ng budget. So, itong mga budget na ito, kailangan talaga tatargetin at susuplakin ni VP Sara ang pag-explain. Okay? Isa na dito na target itong si Hontiveros. Susuplakin ni VP Sara kasi napupolitika eh. Yung budget, sa madaling salita, kailangan ni VP Sara na magmatapang dyan sa Senado. Kasi kung lagi kayong inaapakan, mag-aabuso yan eh. Diyan pinakita ni VP Sara sa Senado na hindi nyo kami pwedeng apak-apakan lamang. Ang Office of the Vice President is a serious matter. Office nga of the Vice President yan. Second highest ranking official. Binoto ito ng taong bayan na halos 32 million. Meaning to say, she is loved by the Filipino people. Bago ito she has the right para gumawa ng mga programa
para sa taong bayan. She has to give back in return. Binoto siya ng taong bayan. Ha? So kailangan magpresenta siya ng budget. Kaya nga, hindi nakatiis po si VP Sara. Talagang binuhos niya lahat ng galit niya. Ako ha, nafe-feel ko yung ano niya yung sentimiento niya na ang for 2 years nananahimik siya. Ayaw niya ng gulo, ayaw na namumulitika dahil is under the shed of the president. And now na hindi na po siya under ng ating Pangulong Bongbong Marcos, heto na, nakapaglabas siya at prangka siya sa kanyang mga hinanaing. Halos nga, nireveal ni VP Sara ha, yung mga kabalastugan na ayaw nating makinig. Yung mga pinopolitika po, ang mga budget na ito. Klaro yan nagre-real talk naman si VP Sara. And one of the highlights doon, nung pinag-usapan na ang kanyang security na sinabi niya, hindi ako plastic, Hontiveros. Napahiya ka. Mamaya, tingnan nyo. For 2025, 771.445 million will be allocated for the program. Sa loob niyan, 600 million pesos for medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar to the medical assistance to indigent. Alam niyo, si Hontiveros dyan may gusto siyang mapatunayan dyan kay VP Sara. Binanggit niya lahat yan That is the Office of the Vice President na mga yung mga programa ng Vice Presidente. Okay? Tingnan nyo. Financially Incapacitated Patients Program o MAIF-IP of the DOH and DSWDs, Assistance for Individuals in Crisis Situations or AICS. Pangalawa, disaster operations, which aims to provide relief goods to disaster-stricken areas not commonly reached by other agencies. Para doon 101.644 million pesos and is also similar doon naman sa Disaster Risk Management Program of the DSWD. Third, relief for individuals in crisis and emergencies. هل أنتم مستعدين لتكونوا جزء من مستقبل الطاقة المستدامة بالمملكة العربية السعودية؟ Emergencies or providing food boxes or food items to families who are ineligible for OVP's other services. So 50 million pesos, which is also similar to DSWD's AICS. And last, Magnegosyo Taday, livelihood assistance for those with entrepreneurial skills, 150 Tingnan mo ha, diyan mo talaga makikita yung mga programa ni Inday VP Sara. Hindi kagaya ng ibang mga programa dyan, ayuda lang. Ito magnegosyo taday. Tinuturuan po ang taong bayan kung paano magnegosyo. Yan ang tunay na leader. million pesos, which is also similar to DOLES naman. Diba may kasabihan nga, if you give a man a fish, he will live for 1 day. But if you teach a man how to fish, he will live forever. Yan ang ginagawa ni VP Sara. Sila ayuda lang Si VP Sara tinuruan ng tao. At binigyan pa ng assistance, mga cash assistance para makapagsimula. Yan ang leader. Hindi na lang umaasa sa ayuda-ayuda na yan. Integrated Livelihood Program o DLIP. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para... Alam nyo, yung mga programa ni VP Sara, walang mali. Walang mga mali ang kanyang programa. Pero ito, pilit niyang tanungin. Okay? Para lang makapagtanong. Para, siya, sa lahat ng mga senador dyan, siya lang naman ang ganyan magtanong. Mapapansin mo na talagang pinopolitika na. Inuunti-unting pamumulitika. Suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad... Ito yung type of mga senador na hindi dapat iboto. Manggugulo lang Diba? at existing programs ng iba't iba nating line agencies. Mamaya, good luck sa iyo, Hontiveros, kung anong gagawin ni VP Sara. Madam Chair. Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Doon pumasok po kami sa Office of the Vice President. Bago siya nagsimula pinapaalala niya ang Senado at ang taong bayan sa kanyang plataforma nung panahon ng kampanya. Meaning to say, kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Hindi siya kagaya nitong ating presidente ngayon, maraming mga promises na hindi natupad. Nire-remind niya na kanyang mga plataforma sa kanyang pagkampanya, gagawin niya o nagawa na. Then, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po, Okay.
Kasi ako, saksi ako dyan ha. Kasi yung kapatid, yung brother ng asawa ko, nakapaghingi kami ng cash assistance pang hospital. That's why isa akong titistigo dyan, VP Sara. Maraming salamat, Vice President. Ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently, sa tali ng mga requests, no? Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami po... Malalim yun ha. I will do justice to every man. Malalim yun. Meaning to say, ipagtanggol po ni VP Sara ang bawat isa sa ating Pilipino. Ha? Kung meron man mga government officials na hindi tayo ma-serve ng mabuti, yan ang ibig sabihin. Generalize yan ni VP Sara. He is there to protect the Filipino people. Ha? Bigyan niya ng hustisya ang bawat Pilipino na aabusuhin nitong mga gahaman sa kapangyarihan, yung mga nanakaw na mga government officials, yung mga may pa yung sariling interest. Yan ang ibig sabihin niya sa pagkakaintindi ko dyan Pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Correct. Salamat, VP. Sige ka dyan. Hintay ka lang, Hontiveros. Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung public school, libre na rin yung higher education, bagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Kaya nga kinonsider nilang mag-launch ng ganitong mga katulad na programs. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa doon na lang sa mga line agencies natin, tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng... Alam mo, Hontiveros, mag-Vice President ka muna bago mo turuan si VP Sara. Vice Presidente yan. Mas magaling pa yan sa iyo. Bakit mo turuan? Alam ko, nagsasuggest ka. Pero, ang plastada kasi ng statement mo dyan, parang gusto mong mag-suggest kay VP Sara para magmukha kang mas magaling pa kay VP Sara. Pero hindi. Hindi. Ano lang yan yung sinasabi mong para in sync yung mga ganon ganyan? Wala. Useless yan eh. The same pa rin yan. Gusto mo lang talaga magbida-bida. Yun ang pagkaintindi ko dyan Gusto lang niya magbida-bida. Gusto lang niya basta makapag-suggest lang siya para magmukha siyang mas matalino pa sa Vice Presidente. Hello, ang layo mo, Hontiveros. hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Madam Chair, we only submit the budget and we leave it to the discretion of all the members of Congress to decide on the budget. We can only propose a budget for the Office of the Vice President. Pero magbibigay po ako ng halimbawa kung ganun po ang gagawin natin. Tulad po ng AIX ng DSWD. Kapag meron po kaming... Tingnan nyo pakinggan yung mabuti kung paano nag-backfire kay Hontiveros yung tanong niya. nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD. Kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika Ayan nagprangka siya dyan. Pinupolitika. ang assistance para sa ating Again ulitin ko, naputol. Pinupolitika ang assistance. Tingnan nyo. kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Kaya po, uulitin ko, ang mga tao naman kasi hindi sila tumitingin sa politika. Tumitingin lang sila na itong opisina na ito ay opisina ng gobyerno at pwede kaming humingi ng tulong doon. Correct. And so I go back to the oath that I shall do justice
to every man at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects. Ibig sabihin po ni VP Sara dyan, yan kasi ang mahirap sa atin sa bansang Pilipinas. Hihingi ka ng cash assistance kung sa anong mga government agency, ganun ganyan, dadaan pa kasi ng mga pamumulitika eh. Ha? Yan ang hirap sa atin. Kaya nga si VP Sara, ayaw niya yung nagbigay tayo ng cash assistance pero ang pangalan mo doon nakalagay, hindi ganyan. Pero yan ang taong bayan eh. Di ba? They deserve that money because taxpayer sila. Let's give that back to them in return. Why are these mga politicians using their names? Giving this cash assistance using their names? Ang daming mga politicians na nakilala kong ganyan. Sabi nga ni VP Sara, I will give justice to these people